Naranasan mo bang mailang or naiilang, in other words, awkward, sa kasama mo, kasabay mo, bagong kakilala, sa kadate mo, or crush? Yung tipong tense na tense ka at hindi alam ang tamang gawin pagkasama mo siya? Malamang, normal lang yun, lalo kung patay na patay ka sa kanya. Dahil natatakot ka na baka may magawa or masabi ka na maaring dahilan upang ma-turn off or ma-discourage ang taong kasama mo. May mga times na sa sobrang awkward ay nabubulol ka na, hindi makagalaw ng tama, para ka ng estatwa, at imbis ingat na ingat ka ay lalo ka patuloy nagkakamali dahil nga nininervyos ka at the moment, lalo na kung uros-uros ang imong gugma niya. Pero ang tanong, sa mga oras na sobrang awkward ka or naiilang ka sa kanya or kasama mo, ano ang mga maaaring gawin upang ang pagiging ilang or awkward moment ay ma-convert into pagiging kaakit-akit, kabigha-bighani at magiging easy to handle lang para sa'yo ang sitwasyon? Kasi malamang pag awkward kayo sa isa't isa ay malaki ang chance na maubusan din kayo ng topic na pag-uusapan. Unya, unsaon na lang? Magtitigan na lang kayo? Kaya mo? Well, kung ganon, sa video na ito, pag-usapan natin ang pwedeng gawin upang magiging comfortable ka imbis na halos maihi na sa sobrang kaba. Narito ang mga bagay or ways na pwedeng gawin every time kabado ka or awkward ka na sa kasama mo or ka-meet mo or ka-eyeball mo. Una, gayahin mo siya. Halimbawa na lang, nasa isang kainan kayo, nag-meet or naiilang ka, ay pwede mong gayahin ang galaw niya, kagaya ng pag-inom, pag-smile, idaan mo sa kain habang nag-iisip ng topic. Huwag lang mag-cellphone dahil turn off yun sa ka-meet mo. Nakakabastos yun kung puro cellphone ka na lang. Isama mo na rin ang topic na pagtatanong ng simpleng bagay. Huwag lang yung parang nanghihimasok ka na sa buhay niya or yung mga masyadong personal na nakaka-offend na mga questions. Simpleng tanong gaya ng how's your work, kamusta ang buhay-buhay, anong hilig, favorites at kung ano-ano pa na maging daan to make both of you relax, familiar, and get more closer. Pangalawa, makipagtitigan or tumingin sa mata. In other term, mata sa mata. Charot. Sana all may ka-eye to eye. Malaking bagay ang pakikipag-eye to eye during conversation dahil unang-una, pinakita mo lang sa kanya na mahalaga siya, na interesado ka sa kanya, na binavalue mo ang presence niya. Oo, alam ko, hindi ganun kadali ang makipag-eye to eye. Lalo na kung parang sasabog ka na sa kilig dahil sobrang crush mo siya or sobrang awkward ka na dahil there is something sa inyong dalawa. Pero, you need to do that upang maging connected kayo sa isa't isa. Ganito, kung hindi mo kayang tumingin sa mga mata niya, yung tainga niya ang tingnan mo, at least mukha ka pa rin nakafocus sa kanya. Being focused to your date or friends or kausap has a big points upang magiging kaakit-akit ka sa kanya. Ika nga nila, a good friend or a good partner is a good listener. Ikaw ba? Gaganahan ka ba sa taong walang pake sa'yo? Of course not. Ang eye-to-eye during conversation has a big help for both of you to develop a strong bond dahil ika nga, our eyes ay window of our soul. Sa mata makikita ang tunay na nilalaman ng iyong pagkatao at nararamdaman. Di ba nga, sa mga movie or kahit sa totoong buhay, sa mata nag-uumpisa ang malalim na relasyon or samahan. Kaya nga may tinatawag na love at first sight. Pangatlo, ipakita mo na welcome siya sa buhay mo. Paano? Gumamit ka ng mga positibong galaw. Yung mga galaw na maa-appreciate niya. Yung galaw na feeling ng kausap mo ay willing ka na maging bahagi siya ng buhay mo.
Halimbawa, pag magkausap kayo, don't cross your both arms at huwag yung nakapangumbaba ka dahil nagmumukha kang suplado or suplada or hindi interested sa kanya. Dahil kung ganon ang resulta, turn off yun sa kanya. Mawawalan siya ng gana at syempre mauwi sa awkward moment pag hindi ka na kinakausap dahil na-discourage na siya sa'yo. You should keep on smiling. Pang-apat, jokes or sense of humor. Pag naumpisahan yung mag-usap, huwag mong kalimutan ang mag-jokes. Yung jokes na safe at hindi nakaka-offend upang hindi mauwi sa awkward moment or awkwardness. Kung napansin mo, kahit hindi kagandahan or kagwapuhan ng isang tao, kung mayroon siyang sense of humor, ay malaking factor iyon upang ma-attract ang isang tao. Ang jokes ay nagpapagaan sa isang tensyonadong date or bonding. Once you laugh together, ay nagiging mas close kayo sa isa't isa. Dahil nagkakaroon kayo ng special bond together, happy moments together, at yun ang hirap kalimutan. Hanggang mauwi sa malalim na pagtitinginan. Or dahil sa sense of humor mo ay hindi niyo maramdaman ang awkwardness at first bond together. Alam mo bang mahirap kalimutan ang taong mahilig magpatawa? Pag may sense of humor ka, magaan ang loob ng isang tao sa'yo. Panglima, be humble. Upang maiwasan ang tensyon sa pagitan niyong dalawa, be humble. Matutong magpakumbaba or mag-sorry kung kinakailangan. Halimbawa, na-late ka sa oras ng tagpuan yung dalawa. Pinag-aantay mo siya ng matagal. Sinayang mo ang oras niya. Siyempre naman, pagdating mo, maaaring bad mood na ang iyong tao na kamit or yung tao na maaaring kamit mo that moment kahit hindi niya pinapahalata. In that case, matutong mag-sorry. Bumawi ka kung kinakailangan. Dahil kung hindi mo gawin yan, malaki ang chance na hindi maganda ang date nyo or lakad nyo. Dahil una pa lang, bad mood na siya sa'yo. At syempre, pag bad mood na ang isang tao, mawalan niya ng ganang kausapin ka with a heart. Kaya malaki ang chance na mauwi sa awkwardness ang meet-up nyong dalawa. Ipakita at iparamdam mo sa kanya na responsable kang tao sa mga bagay-bagay at lalo na sa kanya. Be sensitive sa maaaring mararamdaman niya or ng kaibigan mo, ng kadate mo at sa kasama mo.